Saktong-sakto po yung pagtetest ng ating Mio Pacho kung magkano nga po ba o ilan po yung ratio nito kapag city driving dahil traffic po dito mga lodi ngayong oras na to. Ito po natin masusubukan kung totoo nga po ba talaga yung sinasabi nila sa review. So eto na mga lodi, the moment of truth. Malalaman na po natin kung gaano po katipid si Mio Pacho pagdating po sa city driving. Ito nga po pala mga lodi, naka-on po yung idle stop nito at saka eco mode po tayo lagi. Yo, what's up mga lods? It's Begay and Peps Moto. Dahil ngayong araw na to wala naman po tayo masyadong ginagawa, magmamoto vlog po tayo. Dahil marami po tayo nakikitang katanungan about po sa fuel consumption po nitong Yamaha Mio Pacho, ito po gagawin ko na po mga lodi, no? So may dalawang katanungan po tayo nare-receive about po dun sa long ride kung ilan daw po ang ratio po niya sa fuel consumption niya. Pero ang gagawin po natin ngayon yung city driving. Titingnan po natin kung gaano po siya katipid. So nag-voice over lang po pala tayo mga lodi dahil po sira po pala yung mic natin, no? So eto nga po mga lodi, full tank po tayo. Bali pang 3 araw na po itong aking Mio Pacho na naka full tank dahil hindi naman po ginagamit. At na-reset na rin po natin yung odometer niya para po makita po natin kung gaano po talaga siya katipid kapag city driving. So ang una po muna natin pupuntahan ngayon ay magpapabuo po tayo ng small bill sa McDonald's. Ayan po, puntahan po muna natin mga lodi, no? Para po pala sa mga bago lang sa aking channel at saka sa aking page, ako nga po pala si Peps Moto. Motovlogger po ng Davao City mga lodi. Nagtatagalog po tayo para po maintindihan po ng ating mga loading nasa Luzon mga lodi. At ayun po yung McDonald's natin pupuntahan. At dito po mga lodi may no U-turn sign dyan. Kaya po didiretso po tayo dun po sa may subdivision. Hindi ko lang po alam kung okay lang din po sa inyo yung ginawa ko. Pero ito po talaga yung ginagawa ko pag dito ako dumadaan mga lodi. Dahil may bahay din naman po yung tita ko dyan at may palusot po tayo dyan. At ito na nga mga lodi, papunta na po tayo sa may McDonald's. Sa tingin ko naman hindi naman violation yung ginawa natin doon mga lodi, no? Para lang po mapadali yung ating pagpunta dito sa ating pagbubuuhan ng small bills. Ako wag mo rin lolo ko eh. At ito na nga mga lodi, magpapark lang po tayo saglit. Dito nga po pala ako nagpapabuo ng aking mga barya at saka ng aking mga small bills dahil po may free meal po sila dito kapag lumampas po kayo ng 4,000. Lalo na po't galante po yung manager na makakausap nyo dito sa pagpapabuo, mas marami po tayong makukuhan jackpot dito na pagkain. Mamaya po mga lodi, papakita ko po sa inyo kung ano po yung nakuha natin dito po sa ating pinapalit na small bills. At ito na nga mga lodi, binibilang ko na po yung 20, 50 at saka 100 po. Kailangan daw po nilang small bills ngayon dahil naubos na daw po yung kanilang barya. Late lang din naman po yung ating pinapalit at nahulog pa nga po, no? At ayun nga mga lodi, tinutulungan na po tayo ni manager na magbilang. Inabot nga po pala to ng 8,500 mga lodi, yung 20, 50 at saka 100. Buenas mo naman! So ayun na nga mga lodi, natapos na po namin bilangin yung mga small bills at bibigyan na po ako ni ma'am dito ng aking kakainin o yung free po nilang pagkain dito. So ang binigay po pala sa atin ni ma'am manager mga lodi, 2 cheeseburger at saka isang regular price at with soft drinks na rin po yan mga lodi. Nasakto po tayo sa galanting manager mga lodi, yahoo po tayo dyan. At dito nga mga lodi, inabot na po sa akin ni ma'am manager ang 8,500 at binibilang ko na po ito. Sakto naman po mga lodi, kaya po itinabi ko na po sa aking lalagyan. At sa konting paghihintay po mga lodi, inabot na po sa akin ni ma'am manager. Grabe, ang bait po nitong manager na to, ang sipag po at siya po talagang nag-asikaso sa akin. At ito na nga mga lodi, papalabas na po tayo ng McDonald's. Hindi po ito sponsor mga lodi ha. Sadyang matagal na po ako nagpapabuo dito ng aking mga barya at saka mga small bills. Dahil tapos na po ako mag-lunch mga lodi, bibigay ko na lang po sa aking anak to at kay misis. Iuwi ko po muna sa bahay to mga lodi at saka po tayo pupunta sa next destination natin. At ayun nga mga lodi, nahatid na po natin sa ating anak at saka kay misis yung pagkain. Pupunta na po tayo dun sa ating pagbibilhan ng second hand na video card mga lodi at dito tinatawagan ko na po siya para ma-confirm po na papunta na po tayo dun. Kasi mga lodi, tinutulungan po natin si Surplus TV para po maging maayos yung pag-i-edit po ng kanyang editor dahil medyo naglalag daw po yung kanyang setup dun. Medyo mabigat po kasi yung ginagamit ng editor ni Surplus TV mga lodi. Yung sinetup ko po kasi sa kanyang PC mga lodi, pang Filmora 9 lang po yung kaya nun. At yun nga po mga lodi, may nahanap naman po tayo yung video card na second hand pero higit na mas mabilis naman po ito kumpara po dun sa una nating in-install na video card. At dito nga mga lodi, tinatawagan po natin yung seller para po malaman niya na papunta na po tayo dun sa kanyang shop. At nung pagkasabi ko po na ayan na po, on the way na po ako, sabi niya po nandun na rin po daw siya sa kanyang pwesto. Saktong-sakto po yung pagtetest ng ating Mio Pacho kung magkano nga po ba o ilan po yung ratio nito kapag city driving dahil traffic po dito mga lodi ngayong oras na to. Ito po natin masusubukan kung totoo nga po ba talaga yung sinasabi nila sa review. Para sa akin mga lodi, no, kung papipiliin ako kotse o motor po talaga ako eh. Dahil sa sobrang traffic po ngayon
dito sa amin sa Davao City, eh, hindi ka na po gaganahan mag-drive ng iyong sasakyan. Kaya kung ako lang po talaga ang gagala mga lodi o may lakad, sigurado pong motor po ang pipiliin ko kahit mainit pa po yan. Marami po kasing mga daan dito ang inaayos din, kaya po napaka-traffic po talaga ng Davao City. Pero kapag natapos naman siguro yan, mababawasan naman po ito. So, nandito na po pala tayo sa may Bahada, mga lodi. Isa rin po itong lugar na to na napaka-traffic sa gantong oras. Dahil po yung pupuntahan natin sa may buhangin po, kaya po dito tayo dumaan. Madadaanan din po pala natin yung Victoria Plaza, mga lodi, kung saan po ito po yung pinakaunang mall dito sa amin sa Davao City. Medyo may katandaan na po itong mall na ito, mga lodi. At isa rin po itong lugar na to na napaka-traffic kapag gantong oras, mga lodi. Kaya ako po pinapakita sa inyo yung mga lugar na traffic po dito sa amin sa Davao City para mas maklaro po natin kung ano po ba talagang ratio nito sa city driving ng Mio Pacho, mga lods. Kasi sabihin nyo, dinadaya ko kayo eh. Paano masabi? Dito mga lodi, pagtawid natin ng stoplight, eh wala na po masyadong traffic at nadadaanan din po natin ng Abrisa Mall ng Davao City, mga lods, at wala po masyadong tao, no? So, dito po tayo liliko mga lodi sa may Buhangin Bridge para po mapuntahan po natin yung pagbibilhan natin ng video card. Ito mga lodi, tundaan na to, paikot lang po ito para po makapunta po tayo doon sa kabilang banda. Ito rin sa lugar na to mga lodi, kapag mga bandang alas 4 na alas 5, sobrang traffic na dito. Pero buti na lang mga lodi, hindi pa po nag-aalas 3 nung time na nag-vlog po tayo dito. Kaya po hindi gaano ganun kabigat ang traffic. So eto mga lodi, naaninag ko na po. Sabi niya po kasi sa may Metrobank Buhangin po, may paliko po dyan, maliit na iskinita. Diyan po daw po ako kakanan bago po mag-Milan. At dito nga mga lodi, eto na po yung Metrobank na tinutukoy niya. Liliko po tayo dito sa kanan. At sa may bandang unahan daw po sa dulo nito, meron daw po tayo makikitang building mga lodi sa may kaliwa. Hindi na naman po ako maliligaw dito mga lodi dahil naging CI din po ako dito nung nagtatrabaho pa po ako. At nakikita ko na nga po yung building na napakataas. Sabi niya po mga lodi, ayun po may kulay na flesh yata yan. At sa harap daw po niyan, makikita na po agad yung pwesto niya. At dito nga mga lodi, medyo makipot yung daan at nakikita na po natin yung pwesto niya. Mahirap lang po yung parking dito mga lodi, no? Ayan po yung pwesto niya, oh. Pero saktong-sakto po yung Mio Pacho natin dyan. Dito mga lodi, nag-uusap po kami about po dyan sa graphics card na bibilhin po natin. Kasi yung una po talagang plano natin dyan, RX 80 mga lodi na 8GB. Yun po pala, hindi po maganda yun. So, sinuggest niya po sa akin yung 1660 na super mga lods. Yun daw po ang akma sa Adobe Premiere kapag mag-e-edit to po kayo ng mabigat. Pumayag din naman po si Surplus TVs doon po sa presyong binigay niya. Kaya po ito, nagbabayaran na po kami. Sa lahat po kasi na nagbebenta online ng mga video card, siya po yung pinakamura mga lodi. Nabili lang po natin sa kanyang video card ng 6,950. Kukumpara nyo po sa iba kasi mga lodi, nasa 7,500 po yung ganong klaseng video card. Ang galing mo pala dyan Sa akin mga lodi, okay lang po yung mga second hand na mga video card. Nung nagsimula po ako sa pagbablog mga lodi, mga second hand ring naman din po yung mga gamit ko at wala naman po naging problema doon. Basta po maging maayos lang po at may pwesto po yung pagbibilhan ninyo. May 1 week warranty nga po pala to mga lodi at tinesting po muna namin tong video card bago po niya ini-release. Dahil napakabait pong kausap ni Kuya at maayos naman po, kaya po blinag ko po yung kanyang pwesto. Iba po kasi nito mga lodi, may bayad po ito, pero sa akin mga lodi, dahil mabait po tayo, libre lang po syempre. Ito na nga mga lodi, sinisilid niya na po yung video card, binabble wrap niya po para safety po natin ibiyahe. Basta dito tayo bumili mga lodi ng second hand video card. Ito po yung shop ni Lodi. CR po. So yun po yung pinuntahan natin. Isa lang po may pinakamurang bentang second hand na video card dito. Etong part na to mga lodi, okay po yung mic natin dito at meron po naging kaganapan dito mga lodi, tingnan nyo po. Yun, lumana na siya mga lods. Ay nakita nyo, nag-green ko yung auto-stop yata. Nakago, kasi bawal dito mag dumiretso doon mga lodi pag dito ka galing, dapat silalim ka dadaan. May underpass kasi dyan ay yun nga underpass. Siguro ni Kuyang naka-Fortuner ay makakatakas siya doon sa traffic enforcer at ayun na nga po mga lodi, tumatawag na po siya ng backup. Doon po sigurado sa unahan huhulihin na po siya. Underpass po kasi dyan mga lodi kung mapapansin nyo, dapat dyan po dadaan kapag gusto nyo dumiretso papunta po ng airport. At dito go na tayo mga lodi, papunta na po tayo kay Mr. Surplus TV. Kung mapapansin nyo dito, sobrang traffic po ng papuntang airport mga lodi Itong oras po talaga sobrang traffic po dyan sa may Kanto Milan. Kaya nagtataka po tayo, ba't dyan po dumaan yung Fortuner na puti mga lodi? Meron naman pong underpass dyan di sana hindi pa siya nagkaroon ng violation. At ito na nga mga lodi, punta na po tayo kay Mr. Surplus
Plus TV, balikan ko po kayo. So, eto po ang isa sa mga traffic dito sa amin sa Davao City, yung diversion road mga lods. Dahil ginagawa po yung flyover dito. Kung nandito na po kayo sa may stoplight ng Kanto Maa, ayan na nga po ang bubungad sa inyo. Napaka-heavy traffic po niyan mga lodi. Kaya minsan po nagiging kamote po kami dito mga motorista. Sasampa po kami dito sa may gutter. Kung nakikita nyo po yan mga lodi, yan po yung poste po ng flyover na ginagawa po dito sa amin. Sobrang nakakatakot po dito sa diversion road mga lodi. Ang dami pong disgrasyang nangyayari dito, lalong-lalo na po yung mga truck na nawawalan po ng preno. Kaya sobrang mag-ingat po kayo dito. Yan po mga lodi, pinapakita ko lang po sa inyo yung mga lugar kung saan po sobrang traffic dito sa amin sa Davao City para hindi nyo naman po sabihin na dinadaya ko po kayo pagdating po sa pagre-rate po ng fuel consumption nito sa city driving. Dahil nakita po tayo ng pagkakainin ng merienda, kumain po muna tayo ng kwek-kwek at saka buko mga lodi, no? Kaswapangan. Kaya alas 3 na rin po ng hapon mga lodi, kaya po nagugutom na rin po tayo. Mabilisang merienda lang po ito at pupunta na po agad tayo kay Mr. Surplus TV. Yan po mga lodi, napaka-refreshing po nitong buko na to. At sinorkat na lang po natin mga lodi, dito nga po pala makikita yung lugar po ni Mr. Surplus TV sa Balyok, Toril mga lods. Ay dami po bumungad sa ating mga minivan. Siya po ang kilala nating napakapulido po gumawa pagdating po sa mga minivan or surplus galing po Japan na mga unit. At dito nga po mga lodi, no, sobrang dami pong customer ni Mr. Surplus TV dito ngayong oras na to. Hindi po talaga nawawala ng customer dito mga lodi, lagi pong fully loaded dito. Kaya kung gusto niyo magpagawa sa kanya, tumawag po muna kayo. Kapag pumunta po kayo dito nang wala po kayo schedule, baka masayang lang po yung oras ninyo mga lodi. Ito nga po pala yung nakikita nyo sa kanyang mga vlog mga lodi. Oh. Ito po yung mga unit na yan. For release na po itong green na to at saka itong gray mga lods. Sobrang ganda po nito sa personal. At saka pulidong-pulido po pagkakagawa niyan mga lodi. At hindi nyo po pagsisisihan kapag sa kanya po kayo kumuha. At meron din po pala siya mga unit na lift up mga lodi. Pag may budget po kayo, ito po yung magandang gawin sa inyong minivan. Dahil maganda po itong gawing camper van. Hindi po ay malulugi dito, lalong-lalo na po sa mga matatarik na daan. Ito na nga mga lodi, na-install na po natin yung video card. At nakikita naman po natin Adobe Premiere Pro na hindi na po naglalag yung ine-edit po nila na video. Sana po okay na po yung editor ni Mr. Surplus TV dito mga lodi. Hindi po natin naabutan dito si Mr. Surplus TV o Dudong Laagan mga lodi, pupunta na po tayo sa gasoline station nang makita po natin kung ano po talaga ang gas ratio po nitong Yamaha Mio Pacho pagdating po sa City Drive. At kakarating nga lang po ni Mr. Dudong Laagan mga lodi at nagpaalam na po tayo sa kanya. So, dito nga po pala ako nagpapagasolina malapit po sa amin. Ito po yung Sea Oil. Hindi po ito sponsor mga lodi ha. Kasi dito po mga lodi, mas mura po ng piso kumpara po sa ibang mga gasoline station. So, eto na mga lodi, the moment of truth. Nalalaman na po natin kung gaano po katipid si Mio Pacho pagdating po sa city driving. Ito nga po pala mga lodi, naka-on po yung idle stop nito at saka eco mode po tayo lagi. So hindi po tayo nalampas ng 65 po ang takbo kasi po pag lumampas po tayo nun, hindi na po siya nag-eco mode. Ito na mga lodi, pinipicture po natin kung magkano po yung nagastos natin gasolina at saka syempre kung ilan po yung tinakbo ng ating Mio Pacho. Ayan mga lodi, meron po tayong 95.8 kilometers and 1.90 liters po mga lodi. So 95.8 divided by 1.90 equals to 50.42 mga lodi. Yan po yung gas ratio ng city driving ng Mio Pacho. Para sa akin mga lodi, tipid na po ito mga lodi. Ewan ko na lang po sa inyo kung okay lang po ba sa inyo yung binigay po natin na data. So hanggang dito na lang po pala ang ating video mga lodi. No? Sana po nagustuhan nyo po ang aking binahaging vlog sa inyo. Sa susunod po na gagawin natin long ride naman po para malaman natin kung gaano po talaga katipid ito si Yamaha Mio Pacho mga lodi. Stay safe and God bless you all mga lodi. Peace!